Mapagpala at masayang araw po sa inyong lahat. Ang salita ng Diyos ang nagsasabi sa atin sa may Psalms 4 verse 7, "You have put gladness in my heart more than in the season that their grain and wine increase." Ang akin pong ibabahagi sa inyo ay patungkol po sa pagiging lamang sa kagalakan. Compared sa maraming tao, sigurado po mas nakalalamang ang iba kaysa sa atin sa aspeto ng pananalapi o kaya ay pera o kaya ay sa taas ng pinag-aralan o kaya ay sa mga material asset o mga material wealth o kaya kahit sa mismong itsurang pangpisikal, maaring mas nakalalamang po sila. Pero ang wag na wag natin pong papayagan ay ang tayo'y malalamangan o mahihigitan sa aspeto ng kagalakan. Kasi ayon dun sa aking binanggit sa inyo kanina, sa araw-araw ng buhay natin, ang Diyos pala, ipinupuno niya sa ating mga puso ang kanyang kagalakan. Malaking bagay po ang nagagawa ng kagalakan sa ating mga buhay. Nariyan po na ang mismong Diyos ng pag-asa ayon po kay Apostol Pablo sa may Romans 15 verse 13. Sabi niya, "Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing." So bilang mga believers o bilang mga mananampalataya ng Panginoon, dapat hindi ho tayo nawawalan ng pag-asa. At ang ginagawa po natin, tinatanggap natin tong kapunuan na ito na ibinibigay ng ating Diyos ng pag-asa sa araw-araw. Anong kapunuan po ito? The God of hope filling us with all joy and peace, kagalakan at kapayapaan. Kaya tayo po ay fully equipped upang harapin ang lahat ng mga digmaan, ang lahat ng mga labanan na ipinipresenta sa bawat araw sa ating pamumuhay. Kaya kailangan po ituloy-tuloy natin na maging practice o maging pamumuhay po natin na everyday ng buhay natin maging punong-puno at mas nakakahigit tayo, lamang tayo pagdating sa kagalakan. At wag na wag nating ipapanakaw yan, yung kagalakang inilalagay ng Diyos sa ating mga puso. Ang Diyos na nagsabi sa atin sa pamamagitan din po ni Apostol Pablo sa may Philippians 4 verse 4. Ang sabi niya, "Rejoice in the Lord. And again, I say rejoice." So yan ang number one key kung paano po tayo lalamang sa kagalakan. Always rejoice in the Lord. Yan ang number one. Magalak ka lagi sa Panginoon. At ang gawin mo, kahit na ano pa ang mga maging sitwasyon sa isang araw, ang gawin mo pa rin, gawin mong lumamang ang kagalakan kaysa sa kalungkutan. Meron nga pong sinabi kahit si Haring David, di po ba? That joy comes in the morning. Di ba? Weeping may last for a night, but joy comes in the morning. So laging ang Diyos available na available ang kanyang kagalakang ipinupuno at ibinubuhos sa mga buhay natin sa araw-araw. Ang 1 Thessalonians chapter 5 sa may verse 16, napakaikli ho nun. Ang sabi doon, rejoice always. May kasama po kasi yun Doon sa may verse 15, pray always. Tapos ang verse 16, rejoice always. Tapos ang sabi sa verse 17, give thanks always. So isa sa ginagawa talaga ng walang puknat, ng walang tigil, ng non-stop. At dapat ito yung lumalamang everyday ay walang iba kundi ang tayo ko'y lamang at nakakahigit sa kagalakan. I don't know kung ano po ang mga kinakaharap nyo sa buhay. Pero ang maisasuggest ko po sa inyo, unang-una na yung Philippians 4:4, always rejoice in the Lord. And then secondly, rejoice also in the success
of others. So, wag ho tayong inggitin. Kapag tayo po ay may mga kapamilya, kapatid, o kaya kaibigan, mga kakilala, kapatiran sa church, o kaya kapwa kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon na nagtatagumpay, o kaya ay may mga blessing na tinanggap, may mga magagandang patotoo, makigalak po tayo sa kanila. Sapagkat yung gagawin natin yon na pakikigalak sa kanila, lalo namang magmumultiply. Pabalik sa atin ang kagalakan. At maya-maya ikaw naman ang siyang magkakaroon ng mga magagandang bagay na pwedeng makibahagi din naman sila sa iyong kagalakan na matatamo sa mga tagumpay na ito. Kaya alam niyo po, dalawa na yung nabanggit ko, ano? Rejoice in the Lord always. Rejoice in the success of others. And then, rejoice even in times of trial. Yan po ang sabi ni Apostol Santiago o sa may Book of James, chapter 1, sa may verse 2. Count it all joy when you fall into various trials. Kung may mga pagsubok, kung may mga kinakaharap kang mga testing o problema sa buhay, ang tamang attitude pala para harapin ang mga ito, magalak ka. Magalak ka pa rin. Kaya nga, sabi nga ng lumang kanta, di po ba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Di ba? Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Sapagkat ang kagalakan nagdudulot ng kalakasan. Ang dami pong benepisyo kaya na ibinibigay ng kagalakan. Nandyan na ang kagalakan, nagbibigay pati ng magandang kalalagayan ng pisikal na pangangatawan. Kung meron kang mga karamdaman, napakabilis gumaling pag lagi kang masayahing tao. Tapos, hindi lang po dahil laughter is the best medicine, sabi nga nila. But then, naapektuhan po talaga ng kagalakan, ang kabuuan ng iyong pagkatao. Nagiging rason din po ito ng iyong kalakasan dahil yun nga, the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord will become our strength kung tayo po ay laging magagalak. Kaya nga ang Panginoong Hesus, kahit nung nandito siya sa lupa, tinuruan niya ang mga tao, tinuruan niya pati ang kanyang mga alagad, na anuman ang mga sitwasyon na kanilang kinapapalooban, matuto silang mag-rejoice o kaya ay magalak. Alam niyo po, nais ko pong ipaalala din sa inyo, pang-apat, ano? Rejoice in the Lord yung una, always. And then, rejoice in the success of others. And then, rejoice even in times of trials. But then, don't forget, number 4, rejoice even in your own success. Pag ikaw naman ang nagtagumpay, huwag mong kalimutan. Maging masaya ka at ibalik mo lahat ng kaluwalhatian at papuri sa Panginoon. Alam mo ba na ang nagagawa ng kagalakan na isa pa ay walang iba kundi kung ano ang parang kagalakang meron ka na imumultiply mo ito sa iba, na ipapasa mo to sa iba, nagiging contagious. So instead na ang ikinakalat, 'di ba, negative things o kaya virus, 'di ba? Mas magandang ang ikalat natin kagalakan. Para lang sa gayon, kahit saan tayo mapunta, nagiging tayo po ang sisidlan ng Diyos upang ikalat at upang pagpalain ng mga tao at ang mga lugar ng kanyang kagalakan. Alam nyo, kahit saan ka mapupunta, gaya ng mga ginamit ng Panginoon noong unang panahon, kahit po sa Book of Acts, nung nakarating po si Philip sa isang lugar, sa isang syudad, ang sabi po, and there was great joy in that city. So, ibig sabihin po, tayo po yung nagiging isa sa main reason kung bakit sumasaya ang ating paligid, ang ating pamilya, ang ating sambahayan. So every day, make it your decision. Let it be your choice
na anuman ang mangyari, lumamang man yung iba sa ibang aspeto, sa ibang bagay, ano, pero ikaw, hindi ka palalamangan pagdating sa kagalakan. So hayaan mo na harapin muli natin ang araw na ito, punong-puno ng sigla, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kapayapaan, punong-puno higit sa lahat ng kagalakan. Tayo'y manalangin. Aming Diyos Ama sa langit, sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat kami na mismong sa oras na ito, aming inaalala ang katotohanan na nakasulat sa Romans 14:17. Indeed, that the kingdom of God is not eating and drinking, but it is in righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. At ikaw nga ang nagsabi sa amin sa may Hebrews 1 verse 9, Panginoon, because we love righteousness and hates lawlessness, therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. Lord, gusto namin na sa umagang ito, sa araw mismong ito, ibuhos mo, ipuno mo sa bawat isa sa amin ang iyong kagalakan. Ang oil of gladness, Lord, na galing sa Holy Spirit. At payagan mo po, Panginoon, na kami po ay maging instrumento mo rin upang ikalat at upang i-multiply sa iba ang kagalakang ito. Nang sa gayon ay kami po ang makapagdala rin sa iyo ng kaluwalhatian sa kapurihan ng iyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Payagan nyo rin po na anumang gagawin namin ay gawin namin sa ikalulugod ninyo at para po sa ikapupuri ninyo. Salamat po, Panginoon. Tinatawagan ko po na ang bawat isa sa pangalan ni Jesus ay mapuno ng kagalakan at magtagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. Wala kaming ibang itatas ngayon, wala kaming ibang pararangalan, wala kaming ibang pagbabalikan ng lahat ng mga pagsamba, pasasalamat at papuri, kundi ikaw lamang, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus at ako po ay samahan ninyong magsabi ng Amen. Magandang araw pong muli. God bless you all.